Okay, magandang umaga sa iyo, Mac Pablo. Shoutout sa iyo. Isa kang mapagpalang umaga, Mac Pablo. Magda ngayong umaga, Mac Pablo. Shoutout sa iyo. Mga kaibigan, ipalo nyo po yan, si Mac Pablo, isa din po yan pro-government na sumusuporta sa kasalukuyan administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos. Suportahan po natin yan. Ipalo nyo po yan at makapapanood niyo yung mga kanyang vlog. Maganda po kanyang vlog. Tulungan po natin sila. Okay? Paki-follow lamang po yan si Mac Pablo. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo sa ating pinakaman topic ngayong umaga. Itong topic po natin, total naggagawa naman po ang Senado, ang Kongreso, ng mga kabilaan investigation. Kaliwat kanan investigation na kung saan ang mga investigation kinakalkal ang mga dating nakaraan at ang mga dating mga isyong kinasasangkutan ng mga taong tiwali sa gobyerno or mga taong tiwali sa ating bansa. Di po ba? Sana, total, yung pinasabing si Pastor Apollo Kibuloy ay nakadetain na sa mga sandaling ito. Nakakulong na yung mama na yun. Sa kasong pagmamanyak, sa kasong paghihindot, sa kasong pagmumulisya sa mga kabataan. Sana ang gawin ng Kongreso? Total sinasabi ng ating kapulisan. Tukoy na nila, alam na nila kung sino-sino mga personalidad ang nasa likod ng ito. Kung sino-sino ang mga taong nasa likod ng Kibuloy Angel Squad. Di ba? Di ba? Yan ang sinasabi nila. Now, sana ang gawin ng Kongreso, imbestigahan ito, tukuyin, panagutin, bakit mayroong tinatawag na Kibuloy Angel Squad. Di ba? Or parang datingan po nito mga private army. Di ba? Private army. Sinasabi naman ni Police Colonel Jen Pajardo ng Public Information o PIO Chief ng PNP na alam na nila. Pakinggan po natin ang sinasabi ng PNP, PIO Chief, na walang iba si Police Colonel Jen Pajardo. Pakinggan po natin tungkol po sa isyong ito sa ating live. For one, takot yung mga bata kasi baka, yun nga, yung panakot sa kanila na angels of death ay baka sila ay habulin, pati yung kanilang mga pamilya. Kaya panay yung pag-assure ng PNP na tutulungan sila at nakita naman nila yung efforts natin. Talaga kasama ni siguro yung mga legal representatives po niya who were very vocal from the start na wala po doon sa loob si Pastor Kibuloy. But alam natin na nakita po at na-corner po doon sa loob. So probably without naming names, so siguro ito yung mga nakikita na natin na mga pangalan at mga nagsasalita talaga na sabi ko nga very vocal na sinasabing wala doon na they might be included po dito po sa kasong obstruction of justice. But then yung angels of death po ay definitely hindi lang siya figurative speech. Existing itong mga tao na ito at may mga ilan na po tayong na-identify na mga pangalan. Kausap ko kanina si General Torre at hindi lang natin muna maibigay kung sino itong mga to, but what is certain is totoo itong angel of death na maaaring ginagamit nga parang panakot doon sa mga biktima natin. Yes. At yan yung initial natin gagawin ngayon na we will be requesting the Firearms Exclusive Office for the revocation po ng kanilang LTAP at firearms registration po. Okay, may pumasok dito na nag-comment. Bago ko ipakita sa inyo guys, itong comment niya. Brian Bation. Okay, itong comment mo, sasagutin kita rito. Nagsalita ka na naman, Kap. Ikaw, tatanungin ko. Tama ba ang ginawa ng gobyerno kay BP Sara na di bigyan ng budget ang Office of the Vice President? Ano ang opinion mo? Ito, tanong ko sa iyo, Brian. Simple lang ito. Bago kita sagutin, gusto ko sagutin mo rin. Ikitan mo sa comment. Paano mo nasabi na hindi siya binigyan ng budget? Paano mo nasabi, Brian, na tama ba ang ginawa ng gobyerno? Sagutin mo yung tanong ko munang yan bago kita sagutin.
Sagutin mo to, Brian, ha? Gusto ko sagutin mo ng diretsuhan. Walang pilosopuhan, walang kaululan, sasagutin kita ng maayos na sagot. Ha? Yung tanong mo, na kung bakit mo nasabi na tama ba na wag bigyan si Sara Duterte ng budget. Sagutin mo muna ang tanong ko, sasagutin kita ng diretsyo ng maayos. Okay? Yun, tuloy tayo. Yung po nga po, sinasabi ng PNP na may Kibuloy Angel Death Squad. Di ba? Kung totoo man po ito, mga kababayan, dapat bang magkaroon ng isang ganyan at isang alagad na sinasabi niya, alagad siya ni Kristo, anak siya ng Diyos. Bakit meron siyang ganyan? Parang lumalabas dito, private army mo yan. Parang lumalabas dito, panakot mo yan sa mga tao na pwedeng sumalungat sa'yo. Di ba? Yung mga taong kontra sa inyo at yung mga taong na alam mo, tumututol sa mga mali mong gawain, meron kang panakot na tao. Ha? Di ba? Bakit kailangan ng isang private army? Tapos ngayon, ang masaklap pa dito, mga kababayan, makikita natin na sandamukal ang mga tao na nagrereklamo kay Kibuloy sa kasong pangahalay, sa kasong pagmumulistya. Tapos, itong mga tanga na mga bobo na nagpapaniwala kay Kibuloy, ang tingin santo, ang tingin Diyos. Di ba? Nakakatawa. Hindi kayo nang sigaw ng justice, justice. Papaano yung mga biktima? Papaano yung mga nagsasalita na sinasabing biktima? Papaano yung mga tao na sinasabing biktima? Hahantayin pa ba natin na isa kayo sa mga naging biktima ng pangahalay? Hahantayin pa ba natin na isa sa mga mahal nyo sa buhay ang maging biktima ng karumal-dumal ng sex harassment, sex scandal? Tapos, ang nagiging suspect ay isang nagpapakilala na alagad ni Kristo, na nagpapakilala na anak ng Diyos. At sinasabi niya siya raw ang nagmamayari ng sanlibutan. Hindi ba nakakahiya? Gaano ba katanga ang mga miyembrong ito? Paano kayo nag-iisip na todo depensa kayo kay Kibuloy? One-sided lang ang mga abnormal na didishep. Yun yung datingan dito mga one-sided Di ba? Ay, Brian, sasagutin ko tanong mo, pero sagutin mo muna ang tanong ko sa'yo, paano mo nabalitaan, paano mo nalaman na walang budget si BP Sara? Sagutin mo muna yon bago kita sagutin. Ng matino, maayos na sagutan ang ibibigay ko sa'yo. Sagutin mo muna. Sasagutin kita, Brian. Sagutin mo na ng maayos. Sasagot ako sa'yo ng maayos. Okay? Yung tanong ko sa'yo, paano mo nabalitaan na tinanggalan ng budget ang DepEd, ang OBP? Ito si Brian, matagal na pong nanonood sa akin yan. Matagal na pong nanonood yan. Regular pong nanonood sa akin yan dito sa live ko. Sagutin mo muna yan, Brian. Sasagutin kita ng maayos. Okay? Iba man ang iyong sinusuportahan sa pagkakataon na to, iba man ang sinusuportahan mong tao, personalidad. Right mo yan, karapatan mo yan, hindi kita mumurahin. Sagutin mo yung tanong ko sa'yo bago ko sagutin yung katanungan mo. Kasi sinasabi mo, tama bang tanggalan ang OBP ng budget? Sagutin mo muna. Sasagutin kita ng maayos. Okay? Sagutin mo muna yung tanong ko sa'yo. Sandali lang. Madali lang naman sagutin yung tanong mo Brian? Okay, tuloy tayo. No, mga kaibigan, yan ba ang pastor na hindi makaano-ano? Tapos matatawa kayo. Sasabihin nila sila daw ay makadiyos. Sila daw ay isang makasimbahan. Sila daw ay nagwi-worship. Samantalang kung sagutin nila ang kapulisan,
kung gaguhin nila ang ating gobyerno, kung balahurain nila ang gobyerno, yan ba ang maka-Diyos? Ha? Yung asal ng mga miyembro ni Kibuloy. Ha? Yan ba ang tinuturo sa inyo? Labanan ng gobyerno? Labanan ng pamahalaan? Kaibigan natin. Okay, ito. Diba, sinasabi nila sila yung maka-Diyos, may respeto sa Diyos. Pero, yung pinapakita nila, yung ganun attitude, hindi po maka-Diyos yun eh. Makademonyo ang tawag po doon, mga kababayan. Ang totoong may maka-Diyos, ang totoong may respeto at may paggalang sa Diyos, marunong kang gumalang sa gobyerno. Marunong kang gumalang sa pamahalaan. Diba? Nakakairita pag ganun eh. Diba tao sasabihin nyo, tinuturo sa inyo, salita ng Diyos, pagmamahal, pagrespeto. Pero, nakikita sa galaw ninyo, pinagtatanggol nyo ang taong ganyan. O sabihin na natin, totoo naman, na inosente pa rin. Inosente pa rin si Kibuloy hanggang ngayon. Hindi pa napapatunayan ng korte na gano'n ang kanyang ginawa. Diba? Hanggat hindi ka pa nabahatulan, hanggat wala pang conviction, you're innocent. Paano kung totoo yun? Diba? Paano? Kung yung allegation sa kanya ay totoo. Kawawa ang mga biktima. Kawawa yung mga tao na binaboy, winalang hiya. Diba? Kung sasabihin naman ng mga supporter ni Kibuloy, paano kung hindi totoo? At paano kung ma-dismiss? Only good. Please. Napatunayan niya sa sarili niya na siya ay inosente. Napatunayan niya sa sarili niya na siya ay walang kasalanan. Pero huwag tayo makakalimot, mga kababayan, na may biktima rito. May biktimang umiiyak, humihingi ng katarungan, humihingi ng hustisya. Ha? Yun ang huwag natin parating kakalimutan. Dahil may mga taong umiiyak dito. I-message ko muna itong magkano. Diba? Paano pag yung mga tao umiiyak? Lahat tayo gusto natin malaman ang katotohanan. Mga kababayan. Ha? Hanggat hindi naaayos si Kibuloy ang kanyang problema, hanggat hindi naaayos si Kibuloy ang kanyang mga anong yan, siya ay mananatiling suspected. Ha? Yung tao din si Kibuloy. Tandaan niyan. Ito, tama yung sinasabi nito. Ito, si Defender TV, pasakop sa gobyerno ang lahat ng tao. Roma 13:1-8. Kaso, kung sinusunod lang ito ng mga totoong leader ng relihiyon, hindi na sana sila ang nanggugulo sa gobyerno. Yan ang totoo. Yes! I agree sa'yo, Defender TV. Totoo yan. Ha? Totoo yan. Malaking katotohanan yan. Itong sinasabi ni Defender. Ha? Doon sa mga miyembro ni Kibuloy, magkasakop kayo sa gobyerno. Ha? Yan ang unang utos sa atin ng Diyos. Nasa Biblia yan. Ha? At ang nasa Biblia rin, walang pamahalaan na hindi nagmumula sa akin. Dapat alam yan ang mga miyembro ni Kibuloy. Kasi alam ko, naka-Diyos kayo. Alam ko, nagbabasa kayo ng mga salita ng Diyos. Ha? Pero ano nangyari sa inyo? Nakalimot ata kayo sa ganun mga tinata. Nakalimot kayo sa mga ganong kautusan. Diba? Nasaan yung inyong turo? Or kaya itinuturo sa inyo ni Kibuloy? Baka naman ang itinuturo sa inyo ni Kibuloy? Puro kademonyuhan. Sa bagay, nasa Biblia rin naman, mag-ingat kayo sa mga maakamong tupa na nagkakatuwang makamong tupa. Nag-aanyo na sila'y nakaputing damit, na nagpapakilala na sila ay sugo ng Diyos. Pero sila pala ay mga demonyo. Hindi kaya
kabilang doon si Kibuloy sa sinasabi sa banal na kasulatan na yon na mga bulaang propeta? Kabilang ba si Kibuloy doon sa sinasabi sa banal na kasulatan na siya mag-ingat sa mga bulaang propeta? Si Kibuloy nagpapakilala, di ba? Na anak ng Diyos. Na nagpapakilala na siya ang nagmamay-ari ng mundong ito. Kaya mga kababayan, maging mapanuri tayo. Huwag tayong basta-basta naniniwala sa mga matatamis na salita. Ha? Huwag tayong basta-basta naniniwala. Dahil karamihan dyan. Karamot, nakasturbo ka. Diba? Maraming tao na nagpapakilalang ganyan. Na akala mo, anino, maka-Diyos. Na akala mo, totoong makaano. Pero mga demonyo. Pakinggan niyo po ulit mga kababayan ha. Ang sinasabi ni Colonel Pahardo ha. Panoodin niyo po to. Sa mga miyembro ni Kibuloy. Ha? Hindi ko po to gawa. Hindi ko po to gawa-gawang issue. Hindi ko po to gawang kwento. Yung sinasabing Kibuloy, Angel of Death. Pakinggan niyo po ito muli. For one, takot yung mga bata kasi baka, yun nga, yung panakot sa kanila na angels of death ay baka sila ay habulin, pati yung kanilang mga pamilya. Kaya panay yung pag-assure ng PNP na tutulungan sila at nakita naman nila yung efforts natin. Talaga kasama ni siguro yung mga legal representatives po niya who were very vocal from the start na wala po doon sa loob si Pastor Kibuloy. But alam natin na nakita po at na-corner po doon sa loob. So probably without naming names, so siguro ito yung mga nakikita na natin na mga pangalan at mga nagsasalita talaga na sabi ko nga very vocal na sinasabing wala doon na they might be included po dito po sa kasong obstruction of justice. But then again, sabi ko nga, antayin po natin ma'am yung final po, nagpa-file po ng kaso para malinaw po kung sino-sino at ilan po yung masasampahan ng kaso. But definitely po ay magsasampa po tayo ng kaso in the coming days po. Okay, dalawa pa daw biktima over the weekend na sinasabi na masasampa din ng reklamo. Kumusta na po? Punta na po ba ito sa probinsya? Nakausap na po initially itong dalawang sinasabing biktima na nagpahayag po ng kanilang intensyon para magsampa po ng kaso laban nga po dito kay Apollo Kibuloy na sinasabing isa sila doon sa mga nabiktima at ginamit po habang mula nang sila ay musmus pa po. So dinodokumento lang po na natin yan at again, considering na very delicate po itong kaso po na ito, we really cannot give too much information so as not to really preempt at takot kasi yung mga bata. For one, takot yung mga bata kasi baka yun nga yung panakot sa kanila na angels of death ay baka sila ay habulin pati yung kanilang mga pamilya. Kaya panay yung pag-assure ng PNP na tutulungan sila at nakita naman nila yung efforts natin, talagang hindi tayo tumigil na hanggat na mahuli natin si Apollo Kibuloy. At malaking bagay na nasa kulungan ngayon si Apollo Kibuloy kasi yun yung nagbigay sa kanila ng lakas loob na lumapit sa PNP ngayon dahil kala nila ng una ay talagang wala na mangyayari dahil sa sobrang takot nila. But ngayon na nasa kulungan na si Pastor Kibuloy at iba pa, ito yung Mga kababayan, narinig niyo po sinabi? Kasi baka sabihin na naman ng mga tao na supporter ni Kibuloy, anong ebidensya mo, Kalbo? Anong ebidensya mo ninyo? Gawa-gawa mo lang kwento yan. Yung Kibuloy, death is dead. Ha? Baka yan ang pala, yun mismo galing sa PNP. Galing kay Police Colonel Jean Pahardo na mayroon daw di umano na Kibuloy Angel Squad or Death Squad. Oh, kung sabi nga ni Kristo, kung kayo susunod sa aking mga yapa, kayo'y susunod sa aking aral. Iwan nyo ang yaman nyo. Hindi nyo kailangan ng security. Kasi anak ka ng Diyos eh. Suko ka ng Diyos. Eh bakit gumawa ng ganyang grupo? Ano yan? Panakot? Ha? Ano yan? Panakot? Yes! Alam ko po, Romel, hahabulin na hahabulin po yan. Ginagawa na po yan ng ating kapulisan. Magtiwala lang po tayo sa ating mga alagad ng batas.
uulitin ko po mga kababayan na hindi man perpekto ang ating kapulisan. May mangilan-ngilan man po dyan mga siraulo, mangilan-ngilan ng walang hiya na pulis. Ilan lang po yan. Mas marami po ang pulis na tapat sa kanilang serbisyo na handang ialay ang buhay at totoo na mag-serbisyo sa ating bayan. At itong mga pulis na to, ito po yung makabago. Nandiyan po yan sila, Colonel Pajardo. Kasi kung pagtutakpan po yan ng PNP, hindi po i-announce yan. At bago man po in-announce yan, yung ganyan issue, seryoso po sila sa kanilang gagawin na investigasyon. Kaya magtiwala po tayo. Ito na po pagkakataon mga kababayan. Nananawagan po ang kapulisan. Yung iba pang biktima ni Kibuloy na may alam. Ha? Kung ikaw naging biktima ng tinatawag na Kibuloy Death Squad or Kibuloy Angel Squad, pumunta po kayo sa kapulisan. Ha? I-report nyo po ang inyong naging experience para po mapasama sa tinatawag na investigation at mabuo yung gathering na investigation. Hindi po tayo pwedeng manahimik lamang mga kababayan. Ang mga pulis po, ang mga investigador ay hindi po mga manghuhula. Hindi po sila magician. Kailangan po tayo ng kapulisan para makita ang totoong hustisya. Ngayon, sana ang gawin sana ng Kongreso. Total, meron kayong ginawa noon na isang pastor-pastor din. Yung mataba, yung kung tinatawag, apo-apo yung mataba na halos nagkandamate din yung mga kabataan na miyembro, binibigay yung bangke sa pamilya. Diba? Dapat ganun din. Diba? Total, hawak na ng gobyerno. Hindi naman mahirap ipatawagin si Kibuloy. Diba? Dapat ganun yun, gawin. At ako'y naniniwala mga kababayan, may taong nasa likod ni Kibuloy na isang mga politiko, kaya po ganyang kalakas. Ang loob niyan. Yan, tama ka. Si Senyor Aguila. Di ba? Nakalkal kung ano man ang ginagawa ni Senyor Aguila. Dapat ganun din ang gawin kay Kibuloy. Lalo na sa usapin ng Kibuloy. Angel's Dead. Di ba? Imalin natin, baka yung tinatawag na DDS squad ni dating Pangulong Duterte. Mas marami pa palang mapatay dyan sa grupo ni Kibuloy na hindi lang mapalutang sa media. Di ba? Dapat imbestigahan to ng Kongreso. Ulitin ko po yung sinabi ko kanina mga kababayan. Ako'y naniniwala na mayroong tao na nasa likod ni Kibuloy. Kaya ganyan siya kaangas. Kaya ganyan sa katapang dahil alam niya may magpuprotekta sa kanya na isang politiko o pamilya ng politiko dan sa Davao. Di ba? Dapat malaman yan na kung sino. Ako mga kababayan, ito nagtataka na lang din po ako. Hindi ba kayo nag-iisip? Hindi ba kayo nagtataka sa inyong mga kokote? Bakit ang ginawang administrator ng KOGC ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi naman siya miyembro ng samahan na yan? Na hindi naman siya pastor, hindi naman siya mananampalataya. Di ba? Hindi naman siya miyembro dyan. Dapat, isa pa, dapat imbisigahan ng Kongreso. Saan galing ang mga ari-arian ni Kibuloy? Saan galing ang mga yaman niya? Baka mamaya, mga kababayan, baka mamaya, ginagamit lang din si Kibuloy para masabi na magkaibig. Naku po mga kababayan, baka mamaya yung mga tagong yaman ng sino mang politiko, baka mamaya si Kibuloy ang nagtatago. Di ba hindi natin alam? Di ba? Baka mamaya, iba pa lang may hawak ng mga property ni Kibuloy, hindi naman para sa kanya. Di ba? Dapat imbestigahan ng gobyerno
Saan galing ang pera? Saan galing ang mga property? Yung mga mamahalin na helicopter, chopper, private plane. Dapat imbestigahan yan. Di ba? Kailan nagsimula? At yung mga property pag-aari, di ba? Dapat imbestigahan ng Kongreso. At ito pa nakakapagtaka ko dito eh. Hindi naman miyembro si dating Pangulong Duterte. Hindi naman kasapi ng samahan na yan. Lalo na si Davao City Mayor. Hindi naman siya miyembro dyan. Si BP Sara, hindi naman miyembro dyan. Pero ang ginawang administrator, caretaker yung dating Pangulo, nakakatawa. Di ba? Dapat imbestigahan yan. Panagutin. Kasi ako naniniwala mga kababayan, kung mautak si Kibuloy, mautak ni si dating Pangulong Duterte. Di ba? Ako, naglilikot lamang ng utak. Di ba? Hindi kaya may taong nasa likod ni Kibuloy na isang ma-impluensya na siya ay tagatagong yaman lamang? Hindi kaya ganon? Di ba? Ayan, sana ma-open yan sa Kongreso. At mga kababayan, hindi pa tayo gaano magtatagal sa ating live ngayon. Kasi alam naman po natin lahat na mayroon pong ginagawa ngayon sa House of Representatives na investigation para kay BP Sara. Na kung saan, itong investigation po na ito, pinagpapaliwanag po siya saan napunta ang kanyang mga pondo, saan napunta ang kanyang mga yung sinasabing budget sa kanyang opisina. Sana masagot niya yan. At kung hindi masasagot sana ni Sara Duterte ang mga katanungan sa Kongreso ngayon sa ginagawang House Inquiry na yan, sana gawan nyo may mag-file ng impeachment para sa ating Vice President. Yan ang dapat mangyari sa tao na hindi maipaliwanag kung saan niya dinadala ang pondo ng gobyerno ng kanyang tanggapan. At dahil sa iyo, Brian, hindi mo nasasagot yung tanong ko, ito ang kasagutan ko sa iyo. Hinahantay ko ang comment mo, kaibigan Brian. Hindi ka first timer dito sa live ko, madalas kang nagko-comment dyan, nakikita kita. Alam mo, Brian, sa sinasabi mong tama ba natanggalan ng budget si BP Sara? Unang-una, ito sagot ko sa iyo makatotohanan. Deserve ni Sara yan. Tama lang na bawasan ang budget ni Sara. Hindi po tinanggalan si Sara ng budget, Brian. Ha? Hindi siya tinanggalan. Bagkos, binawasan ang kanyang pondo or budget. Dahil pinagpapaliwanag siya sa Kongreso saan niya dinala ang kanyang mga budget ng mga nakaraan taon. Hindi niya masagot ng maayos. Brian, ha? Hindi yan panggigipit sa kanya. Parang ganito, Brian. Pag ikaw nanghingi ng pera sa magulang mo, hindi ba tinatanong ka ng pamilya mo? Saan mo dadalhin ng pera, Brian? Bakit nanghihingi ka? Anong bibilhin mo? Di ba, Brian? No. Yung perang binigay kay Sara na pondo, hindi niya po pera yun. Pera mo, pera ko, pera ng bawat Pilipino. Dapat lamang ma-explain kung saan niya ba dinala. Ngayon, hindi pangaharas kay Sara yan. Obligasyon ng sino man na sa gobyerno na ipaliwanag. At yan na hindi panggigipit. Ngayon, Brian, hindi kita pinakikialaman kung supporter ka ni Sara. Ipagpatuloy mo yan. Yan ay demokrasya. Pero, huwag tayong maging bulag sa ating sinusuportahan. Ako, mula 2015, naging member ako ng Rodrigo Roa Duterte National Executive Council Committee or MRRD. Wala pang Duterte Group. Kami ang mga original dyan. No. Huwag ka lang maging bulag. Ha? Huwag ka lang maging panatiko, kapatid. Bata ka pa, Brian. Ha? Buksan mo ang iyong isipan. Walang perpektong nasa gobyerno, lahat yan may baho, lahat yan may pagkakamali. Pero, kung naniniwala ka sa Diyos, ang sabi nga kanina, nung isang nag-comment,
magpasakop tayo sa gobyerno. Yun ang pinaka-the best. At sinasabi rin sa Biblia, kapatid, walang gobyerno na hindi nagmumula sa akin. Ibig sabihin, lahat ng gobyerno, lahat ng pamahalaan, galing sa ating Diyos na may likha. Kaya, Brian, kanina ko pa hinahantay ang comment mo. Paano mo nabalitaan? Alam ko naman, alam mo, hindi mo lang masagot ng direkta. Dahil makasara ka. This is your choice. Ha? But, huwag kang maging bulag. Again, panoodin po natin ang magiging committee hearing po ngayon na investigation sa Kongreso kung paano i-explain ng ating Vice President Sara Duterte kung saan niya nga ba talaga dinala ang budget ng ating gobyerno. Magandang umaga po sa inyo lahat. Happy Wednesday at araw po ng Baclaran Church ngayon. What's up mga tropa pips? So napanood niyo naman po yung vlog ni Kuya Nino Barsaga at ako rin nga po ay talagang napapatanong din bakit ang isang sinasabing pastor na nagtuturo ng pagmamahalan, pagbibigayan ay bakit meron itong grupo na kung saan kapag ikaw ay nagsuplong sa mga kapulisan ay gugurgurin daw po ang iyong buong lahi. Biruin niyo po. Kaya talagang matatakot ang kahit sino man na nabiktima nitong si Kibulok dahil nga po sa grupo daw na ito. Tayo po ay napapatanong, napapaisip. Kung talagang etong si Kibulok ay wala pong, kumbaga wala siyang balak na masama sa mga tao, bakit meron siyang ganitong mga tauhan? At ayon po sa AFP at sa PNP, ay itong grupo daw po na ito ay binubuo ng mga ibang, yung mga ilan ay mga retired na AFP personnel. Ay naku, medyo bigatin, di ba? Medyo talagang mga malalakas to. Kasi kung inyo pong natatandaan, ang nanggurgur doon kaya Gobruel de Gamo ay mga ex-army. Ngayon po, ang kinuha daw pong tauhan nitong si Pastor Kibulok ay mga army. At iniimbestigahan na po yan ngayon ng AFP. Bakit kaya, di ba? Kala ko ba puro pagmamahal at puro pagbibigay ang tinuturo nitong si pastor, pero kapag ninais mo nang tumiwalag sa kanyang kulto at gusto mo nang umalis, tapos ikaw ay nagsilbing pastoral na may extra service, naku po, malilintikan ka daw dahil talagang pupuntahan ka daw nito sa kinaroroonan mo. Kaya marami po ang natatakot dito kay Kibulok. Magpasa hanggang ngayon na kahit po ito ay nakakulong na, meron pong ilang mga biktima na ayaw pa rin pong lumantad dahil daw po natatakot para sa kanilang seguridad. Ngayon, dun sa isang sinabi po nitong si Kuya Nino na questionable yung mga kayamanan na natanggap nitong si Kibulok, mapapaisip ka rin talaga kasi ang Iglesia ni Cristo na merong 3 milyong miyembro ayon sa PSA o NSO around 2020 or 2021 ay nasa 3 milyong miyembro daw. Pero itong KOJC ni Kibulok na yung totoong bilang ay hindi daw po ito aabot ng 50,000. Baka nga daw po nasa mga 30,000 lang. Buong mundo na yan. Napakakonti po. Bakit natin nasabing napakakonti? Ang Iglesia ni Cristo, 3 milyong miyembro, kahit saan ka mag-ikot dito sa Cavite, meron kang makikitang lokal. Mapabarangay, mapabayan, merong lokal. Nung ako'y nangangampanya nga noon kaya Yorme Isko Moreno, pinasahan ko pa yung aking kaibigan na iglesia ng isang simbahan nila, pinicturan ko. Tapos pinasa ko dun sa kaibigan kong abogado na iglesia at sabi ko, Sir, attorney, meron ditong sa liblib na lugar na ito, meron ka ako kayong simbahan dito, kapilyang maliit, pero merong kapilya, di ba? Imagine mo, liblib na lugar may kapilya. Ngayon,
kung totoo po na 7 milyon hanggang 8 milyon ang miyembro nitong kulto ni Kibulok, dapat mas marami silang kapilya kaysa sa iglesia. Di ba? Kasi kung ang iglesia 3 milyon lang, bawat saang sulok man ng bansa, merong kapilya, meron silang simbahan, pok dasalan, pok sambahan. Bakit ang KOJC wala? Meron din namang arena ang Iglesia ni Cristo, meron silang Ciudad de Victoria. Bakit wala silang simbahan na makikita sa bawat lugar? Meron lang silang mga simbahan, kung hindi sa rooftop ng building, nasa underground ng mga building, mga parking area na kanilang pinagdadausan ng kanilang dasal. Wala kang makikitang kapilya, napakakonti. Yun ba yung 8 milyon na miyembro? Ngayon, katakataka talaga, saan nga galing kaya ang pera, kayamanan nitong kulto na ito? Kasi kung talagang nagbigay ng kumbaga hint si Kuya Nino Barsaga. Si Digong, hindi naman yan kay OJC. At tingin ko nga, wala ngang relihiyon yan dahil kahit nga ang Santo Papa, minumura niyan. Si Baste, si Pulong, si Sara, ewan ko kung ano mga relihiyon nito, pero bakit amen ng amen sila kay Kibulok? Hindi nga kaya na etong kasi ang isa pong nasisilip ngayon, yun daw pong kingdom na napakalaki, nabuo daw po ito panahon ni Digong. Nabuo ito, ang laki niyan, panahon ni Digong. Kung makikita po ninyo nung lilibot po yung ilalim ng KOJC, napaka-meticuloso po ng pagkakagawa. Ngayon po naka-prison lahat ng asset daw po nitong si Kibulok at ng KOJC. At ito pong grupo na ito o kulto po na Kibulok. Sabi nga nitong si Miss Arlene Stone, yun daw pong build program ni Kibulok, doon daw po yung ilan daw pong kagamitan, ilan daw pong materyales at mga proyekto doon daw po ginawa. Sa kulto na yun ni Kibulok, kung totoo po yan, dapat talaga yung maimbestigahan para po malaman ng taong bayan kung saan ba talaga napunta ang 7 trilyong piso na inutang ni Digong sa ating mga kaalyadong bansa at sa World Bank. 7 trilyong piso po ang nagastos o ang nautang na hindi po malaman kung saan nagastos. At meron pong mga mga questionable na transaksyon itong ating gobyerno noong panahon po ng pandemya, lalong-lalo na yang sa Parmali. Na nitong nakarang araw ay nahuli po itong Silao na dati pong kalihim ng procurement service ng Department of Budget and Management. Ito po'y Pilipino pero Lao ang apelido, parang Chinese, di ba? Pero Pilipino po ito. Ngayon, napakalaki po ng nadagdag sa utang sa atin, di ba? Ang laki na nadagdag sa utang. May mapapaisip ka, saan napunta yung mga pera na yun? Yung build program naman sa 125 na flagship project ni Pangulong Duterte noon. Parang wala pa yatang 1 dosena ang natapos. Tapos ganun kalaki yung naging utang natin. Hindi nga kaya yung ibang pera nandiyan sa kingdom? Dapat maimbestigahan yan. Dapat malaman natin kung meron bang tinatagong pera diyan si Digong. Kasi nga po, ba't ginawang administrator yun? Parang napakalaki talagang palaisipan yan sa mga Pilipino. Hindi mo naman yan, kamiyembro, mas meron ka pang kamiyembro, lalo yung si Jacobo. Jacobo ba? Ewan ko kung ano ba apelido no? Meron siyang tauhan diyan, si Kibulok, meron siyang sumunod sa kanya na mataas. 'Di ba si Kibulok pinakamataas, meron sa kanyang sumunod na mataas. Tapos meron pang mga iba't ibang bakit hindi si Kati lang ginawa niya na administrator? Bakit hindi yung kanyang mga kamiyembro? Bakit itong dating presidente na hindi naman niya kamiyembro ang naging administrator?
Ngayon, nanganganib pa na maporpit itong mga ari-arian ni Kibulok dahil nga po kapag napatunayan na merong money laundering activity ang KOJC, naku po, wala na. Lalo nang nawala ang ano nito, ang kumbaga lakas ni Kibulok. Kasi habang sila'y may pera, malakas sila. Pero kapag naporpit ang mga ari-arian nito at kaperahan ni Kibulok, naku po, paano pa ngayon yan? Di ba? Wala na silang magiging kaperahan yan. Di ba? Di yung mga vlogger, walang sahod. Wala na rin naman silang ad sa YouTube na lang sila umaasa. Wala sa yung ads nila sa YouTube naman hindi natin alam kung malakas, pero yung sa TV sana, 'di ba, na mga ads nila sa TV, wala na 'yon. Wala na ring nagtitiwala, konti na lang din ang manonood nila. Kasi nga against the government at wala na sa katwiran ang pinaglalaban nitong grupo ni Kibulok. So sana nga maimbestigahan yan. Napakalaking halaga po ang binastos diyan sa New Jerusalem ni Kibulok at sa Kingdom. Malalaman natin yan sa mga darating na panahon kung meron nga po ba talagang diyan, anomalya. Kung wala, wala, 'di ba? Ganun lang 'yun, ganun lang kadali 'yun. Kung walang anomalya, malinis na hindi galing sa limos, hindi galing sa donasyon, itong pinagpagawa ng KOJC at nitong Kingdom, di ba? Di maayos pero kung galing ito sa money laundering, sana maibigay dito sa mga tao nga nag-ambag-ambag, di ba? Kawawa naman yung mga naghihirap. At sila po ay kahit na mabulok sa kulungan si Kibulok, sila mahirap pa din. Kahit naman lumabas si Kibulok sa kulungan, mahirap pa rin sila. Diba? Kasi nga po sila'y binulag sa pananampalataya na sila'y maisasalba ang kanilang kaluluwa kapag marami kang napalimusan. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig ng mundo kayo. Huwag po kayong magpapabulag sa pananampalataya. Kahit kayo lang po mismo sa sarili ninyo. Pwede kayong sumamba sa kahit sinong santo o kahit sinong Panginoon. Mapa-Muslim, Pagano, ikaw man ay, tawag doon, Budista, Buddhism, ganyan, o Katoliko, pwede kang magdasal ng sa sarili mo. Hindi mo kailangan ng isang Son of God kuno para makarating ka sa langit. Hindi ka dadaan diyan sa tao. Sa tunay na Son of God na anak ng ating Panginoon at iyon po ay si Hesukristo. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas! God first!